You have just clicked on Play Pod. Hello po. Hi guys, welcome back Sa? Play Pod. Momo ba itong isang to? Oo nga eh. Hello po. May sakit kasi. Hello po. Parang padami nakamask. Hindi ka bagay sa episode na to. Mga mabait-bait na yan. Ako, hindi ka makakalayo sa buhay. Hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Pag ikaw ay bait-baitan, nakaw! Alam nyo kung bakit? Bakit? Si Jesu Cristo 33 ata nung ipako. 32 daw, 30. 32 ipinako. Hindi ko na-gets. Ano? Kasi mabait siya? Oo, hindi siya nakalayo sa... Ano? Sige, tuloy mo ka. Sasabihin mo. 32. Oh, 32. So, mas magaling tayo. Cut na ito. Okay, panibagong intro. Hindi, wala na sinasama. Kaya nga eh. Hindi, sabi ni Steve, hindi nakalayo sa buhay kasi mabait. Malayo siya dahil hanggang ngayon buhay pa siya. Oo, buhay siya sa ating mga puso, Pero, isip, damdamin. pero anong yung edad niya nung... Talagang pinupush na sinesave na nga natin eh. Kaya yan, welcome guys sa Editor, Playpod. ikaw na bala mag-save. Hindi natin i-edit yun. Para makita nyo ang totoong nangyayari. Welcome back sa Playpod. Nandito na naman kami. Kami nga pala ang Playpod. Welcome back at salamat. Nandito ulit kayo sa aming podcast na pwede nyong mapakinggan sa Spotify, mapanood sa YouTube, Instagram, IG, TikTok at saka Facebook. Kamusta kayo guys? Ang tagal natin di nagkita. Oo, nakamas na si Arvin eh. Oo nga eh. Gano'ng katagal kang nawala? Parang ako yung Lumipas lang. mamaya. Lumipas lang isang recording eh. Napapagitnaan ako ng dalawang may mask. Dapat ba akong kabahan? Ay, sa kaharap Para ko. lang di ako makilala. Marami pa bang ngayon ba marami pang nakikita kayong nagmamask sa labas? Oo. Meron pa rin? Meron pa rin. Kayo ba nagmamask? Hindi, syempre bukod dito. Ba't nga ba kayo nakamask? Ikaw, Heki? Okay. Ikaw, Arvin. Good answer. Good answer. Hindi kasi, inuubo siya eh. Kaya Okay, gets. Protection mo. Okay lang. Kasi si AJ kasi di ko alam kung germophobic na eh. Weird na germophobic yan eh. Kasi sana yung malayo kay Heki. Siya pa yung nakamas. Tsaka hindi rin yan ganun kalinis. Pero nilagyan. Kanya-kanyang bakterya. Ngayon, pero marami pa bang ngayon? Parang case ng COVID? Hindi na ako-consider as COVID. Parang Flu season seasonal nata. flu. Seasonal. Kahit COVID talaga siya, Pag winter season, pag winter flu. papalit winter na time. ng panahon. Mahirap talaga kalaban niyang COVID na yan kasi siya ay ruthless. Oh, shit! Yan. Ruthless kasi yung Natakloban COVID niya na yung kanina. Ay. Na pag-uusapan natin dito sa hindi COVID napakabago naman ng topic na yun. 3 years ago na 3 yun. years ago. That's so 2020. And ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging ruthless natin. Or ng ibang tao. Or ng in general. Ruthless in the context of pwede natin sabing sa career o kaya sa business. Or in short, kumbaga ito yung idea. Kailangan maging ruthless. Kailangan ba? Para maging successful sa kung anong area man. Ano ba yan? Statement ba yan or asking a question? Statement siya na bibigyan natin ng opinion na hindi, mali yun. Or hindi, totoo yun. Hindi, pwede, hindi, depende. Hindi pa lang nagka-question tayo. Kailangan pa maging... ang baga, sige, yun yung pinaka-thesis na i-defend at i-destroy natin. Okay. Pero pag ganyan ba? Parang kayong tatay na. Parang kayong tatay na hindi makipaliwanag. Kung ano yung sasagot eh. Ewan ko sa inyo. Sige. So, hindi ko naintindihan. Anong Huwag nyo na ikigesto sa susunod na. Mahirap tanggalin yung host yan eh. Akala ko guest eh. Sige kayo, wala kayong mawala kayo ng place. Oo nga, wala. Baka sa labas tayo mag-record. Yan, naniniwala ba kayo doon? Agree ba kayo doon or disagree sa idea na
kailangan natin maging ruthless pagdating sa pag-achieve ng success sa career or sa, pwede rin sa actually, hindi lang sa career pwede rin hindi siya sa business, pwedeng sa love life, sabihin natin, sa family. Sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay. Kailangan bang maging ruthless? Yung may sungay ba, sabihin na natin. May pangil. Or, sige, bago tayo mag-start, maganda is bigyan natin muna ng meaning or interpretation Context. para sa atin, context. Kung ano ang ruthless para sa inyo. Sige, umpisahan ko na. Ako, sa akin, ang ruthless, pag sinabing ruthless, for me, is mercy? yung parang, in a way, no mercy siya, na less emotions, less emotional attachment yung decisions or yung moves na gagawin ko. Less labas sa ideal, na halimbawa, ang ideal is equal tayo ng share, pero hindi. Para sa akin, dahil ako yung ganto, ganyan, ako dapat ang may mas malaking share. For me, yun yung pagiging ruthless. Hindi naman siya automatically Ruthless o honest? parang ganun Hindi siya automatically, para sa akin hindi ko sinasabing ito yung, for me, hindi siya automatically masama or evil. Ruthless siya na pwede mo nga sabing just lang talaga at saka fair. Parang, tama lang yun. kamay na bato, yan. Kasi kung yung trinabaho mo, yung kung gaano kabigat yun, dapat ganun kabigat din yung bayad sa'yo. Depende doon sa At masaya ka rin doon sa magiging... May hugot to magiging... Yung matatanggap mo. Oo. So yun yung sa akin. Kayo, ano bang definition nyo ng ruthless? Or baka may iba kayong Ang ruthless term. parang, ano ba siya? Hindi... Pwede hindi rin ruthless Ano siya, Siguro may parang ibang no term. mercy o walang puso. Ganun ba ang meaning niya? Parang ganun yung nung word. O kailangan maging firm ka. Yun yung kahit medyo alin? positive Ang pinaka na term, firm. parang direct translation ni walang puso. Parang yun ang direct translation. Yun yung na medyo negative. Kasi pwede mo rin sabihing strict, medyo positive yung strict. Hindi, parang ang alam ko, ito alam ko lang. Ang direct translation talaga, walang puso. Pag ruthless. Ruthless. Check Walang natin, puso. Sige. Tuloy nyo. Anong sa inyo? Habang i-google Pero natin. yung sinasabi ni Steve para namang hindi yung walang puso yun yung normal. Kasi kunyari, sa team, director, shooter, PA, syempre, mas malaking bayad lagi ng director. Kumbaga, hindi naman siya dahil sa walang puso Mas mabigat yung responsibility niya. Ganun. Oo, yun yung normal. Ano sabi Yun nga, daw? parang... Ito, medyo tama yung hindi man medyo tama, pero malapit dun sa sinabi ni Heki. Having or showing no pity or compassion for Yun. others. Merciless, pitiless, cruel, heartless. Yun. Yeah, walang puso yung direct Hard-hearted, hard, stony heart. Stony Stonyhurst. Stony Hearts? Yan, yun yung medyo nga. Stony Hearts. So parang more on emotionless nga. Diba? Kumbaga, Parang ganun. para siguro kung siguro more of siya, wala kang pakialam, may matapakan ka. Oo. Makaangat ka lang. Yan siguro yung... Yun yung ruthless. Ruthless yung may talaga. tinatapakan ka ng para makaangat. Sige. Okay yung definition ni Heki. Hindi, yun yung definition. Hindi ba yun? Covers. Pero tingin ko yun. Yun yung parang pinaka simplest form niya. Ay siya, hindi yun yung ibig ko sabihin ng ruthless. Kasi Tingin ang ko sa lang, akin, hindi siya something na yun nga, firm, na strict ka, pero hindi ka naman to the point na tatapakan ko siya. Kumbaga sa akin is, yun lang yung tama Parang ganun. More on sa ganun sa akin. Halimbawa, kumbaga, yung sinasabi mo na may sungay, more may of pangil, igigit mo ano bang ibang more term? of parang kang disciplined dun Parang ganun, siguro. Hindi ruthless. Di ibang topic tayo. Hindi, pero maganda yan. May iba-iba tayong Ang sa akin kasi, pag sinabi ko ruthless, halimbawa, bawal tumawid dyan Parang, hindi, kailangan ko na, emergency, ganyan. Hindi, bawal tumawid dyan. Sa akin, parang ganun yung sa akin, na parang ruthless ako na, to the point na, hindi, wala akong pakialam kung ano. Yan yung rules. No mercy ka dun sa kailangan mong ituloy yung gusto mo o alam mo tama. Pero yung sa akin naman, hindi ko man siya tinatapakan. Bawal naman talaga kasi talaga tumawid doon. Para ganun yung asa sa akin. Hindi siya to the point na kailangan kong nakawan tong isang to. Kailangan kong maisahan tong para makaangat ako. Hindi. Ang sa akin is,
hindi ako magbibigay sa iyo kasi kailangan ito yung mo lang dapat sa akin. Ito yung dapat sa iyo. Kailangan ng tapang na ipaglaban ang tama o Quote, tama ba o mali yung gusto mo. Medyo ruthless ka sa pag nung rules mo. Oo, parang ganun. Pero hindi ko, yun nga, parang ibang term eh. Ibang term dapat yung sa akin eh. May iniisip kasi ako na ruthless. Hindi ko alam kung pasok Defining pa lang tayo, mauubos na oras natin. Hindi, may iniisip kasi ako about sa ruthless na hindi siya sobrang bad na bad. Hindi siya negative per se. Kunwari si Arvin na minority. Ito majority. Yeah. Sa isang company. Mm-hmm. Si Arvin may concern siya na parang wala akong maisip exactly pero parang sabihin natin kahit bad sample. Exage mo, sige. Ipakita mo kung sino ka. Pakita mo. Try nyo lang baka may maisip kayo na try nyo lang baka may maisip kayo mas maganda example. Pero kunwari ang gusto niya ay gusto niya juice lang. Tapos kayo ayaw nyo ng juice. Gusto nyo ibang drinks. Okay. Gusto niyo na ibang drinks na more on sweets pa rin. Pero may minority, ayaw yon. Mas gusto ito lang. At gusto niya ma-prioritize yun. Ako, bilang company leader, ibang parang ganon. For the greater good, para din sa ikabubuti ng lahat. Lahat ng sweets, sarado, hindi pwede. No juice, no coke. No coke. Juice, no coke, no lahat. Mm-mm. Kumbaga hindi ko siya ipaprioritize at hindi ko rin yung majority. Kumbaga mas pipiliin ko na majority mali ata yung pero ang gusto kong sabihin nagigets ka, hinihintay ko lang yung kasunod. Sige lang. Gusto ko lang sabihin na para sa for the greater good, mag-water na lang tayong lahat. Para din sa health. Pero kumbaga ang mas pinipili, ang gusto ko lang sabihin Kaiju ang inumin natin. Hindi. ang gusto ko lang sabihin, mas pipiliin ko ang majority. Itatrample ko nga lang si minority para lang for the greater good nung company, Though, hindi naman talaga siya mapapasama. Ayun nga lang, hindi ko ipaprioritize siya. Mm-mm. Yun, para sa akin, parang form of ruthlessness yun. Parang, wala lang akong maisip na mas clear. Clear na example. Okay. Ako naman, ang iniisip ko, parang magmamatter yun. Kasi ang question natin ay, kailangan ba natin maging ruthless para maging successful tayo? O ano bang question? Oo. Kasi kung sa akin, sa sarili. Sa stand ni Heki, hindi niya ipaprioritize yung gusto ng isa. Pero magiging firm siya dun sa gusto niya o sa alam niya na makakapag buti sa lahat. Na baka mas makatulong sa company niya. Ano ba? Hindi ko rin masabing ruthless na... Tama ba yung term? Ruthless? Sige. Baka may iba tayong kailangan term na maging na firm sa stand. Or fair? Strict? Tulungan niyo naman. Strict? Example ko yung sa... Pero hindi kasi yun Hindi kasi kaya tama, sa akin kaya tama yung ruthless kasi yun nga yung gusto kong meaning na kailangan heartless. Yun yung gusto ko eh. Yun din kasi isisigaw ng mga minority. Wala kang puso, hindi mo pinapakinggan yung... di tama na ruthless nga yun. Ruthless nga. Pero ang iniisip mo naman bilang nagde-decide, responsibility mo. Lalo't kung ikaw ay company leader or team leader, for the... Mas iniisip mo yung nakararami. Yun yung ruthless, di ba? Oo. Yun. Parang tama naman. Hindi ka ruthless. Hindi, kasi iniisip mo pa rin yung mga kabuti. Pero, may puso ka pa rin. Hindi, actually, ang iniisip niya is hindi naman, ewan ko parang hindi niya iniisip yung makakabuti naman talaga sa kanila eh. Kasi wala nga siyang pinaburan eh. Pero iniisip niya kung ano makakabuti sa company niya. Para fair sa lahat, parang ganon. Pero sabi niya nga, hindi naman niya pinagbigyan yung minority, hindi niya pinagbigyan yung majority, pero ang pinili niya is yung makakabuti sa company niya. Yun yung tingin ko kumbaga sarili niya pa rin. Sarili niya pa rin. Doon pa rin magbaboard. Siyempre, nag-trickle down yun dahil tauhan niya yun eh. Whether siya ay CEO or may-ari or for promotion manager, yung ginawa niya, ang inisip niya, sarili niya. Parang gano'n. Pero parang gano'n. Yeah, pero dun sa tunay na sitwasyon sa buhay natin. Tunay sinabi ko
Pa-apply naman sa kumpanya ibaba mo. natin ang konti. Nagsisimula pa lang. Hindi, yung sa atin. Ah. Kasi ako, isa kong struggle yan na minsan kailangan mo maging matapang pero ang lagi ko inisip, nasa lugar ba yung pagmamatapang ko? Mm-hmm. Parang ayoko maging ruthless kasi mas gusto ko na smooth yung flow. Mm-hmm. Lalo na kung marami kang tao na nakakausap. Unless dun sa maging success mo na kailangan mo lang isipin at kausapin ang sarili mo para maging successful ka. Parang ako, nandun ako sa side na para maging successful yung kung nasan ako ngayon, parang kailangan ko makipaglaro din kung anong kailangan laruin ko yung side ko at laruin ko yung side nila para mag-workout. Balance, parang ganyan. Kasi kung kailangan ko maging ruthless ngayon, feeling ko walang pupuntahan yung gusto ko mangyari. Yun. Tama. Yun yung struggle ko yun na parang kailangan talagang maging may maging ruthless. Gets. Pero kumbaga, ako personally sa'yo. Hindi, yung character mo. hindi ako yung tao na magiging ruthless para maging successful yung isang bagay. Pero kahit ruthless may isang ruthless dyan at alam mo naman na sa paayos ng lahat. Nandun naman ako sa side na sige, sunod tayo dun. Try natin yan para maging successful yung gusto niya para sa atin. As a group. Para maging successful tayo lahat. Hindi, may mga ruthless na understandable yung pagiging ruthless niya. Pero meron na parang nakakabawa. Paglinis ka ng tae ng aso ng... di mo naman trabaho yun. Sabi, Nasa lugar yung diba? wala siyang puso. Bisita ka na lang sa bahay. Hindi ba niya ito narinig? Bilis ka na doon. Siguraduhin mo lang. Astig to ha. Yun yung ruthless talaga. Hindi, pero ikaw, may effort ka or mayroon ka bang, kumbaga sa sarili mo, may part sa'yo na gusto mong maging capable na maging ruthless? Alam ko maging K-pop. Maging K-pop. Minsan, K-pop. minsan naman na-wish mo yun Naiisip mo na. Feeling ko sana kaya. Sana nag-no ako. Sana kaya kong I took a suwagin to. stand. Parang Ganun ganun. Yung parang nainis ka, shit, sobrang bait ko, ba't di ko kayang... Diba? Hindi ko kayang anuhin to. Parang sarap suwagin ito Diba? minsan. Diba? Parang, Sana may, diba? 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 Hindi ako yan. Labas ako dyan. May gusto kang mga sabihin na hindi mo masabi. Kaya at the end of the day, di tayo nag-share ng kung ano-ano. Tayo kinakain ng naglalabasan. Tayo kinakain ng ruthless. ng ruthless. Kailangan ba natin maging ruthless bago tayo maging masaya? Ay, may sasabihin ako dyan. Sige, magsalamin ka muna. Sige, ayusin mo yung hair mo. Okay? Ano ba, Tito Boy? Makeup. Hindi. Makeup, pasok. Nagpa-fag kasi dahil sa ano? Sa lamig ng aircon ni Dahil Henry. sa Hininga. Okay. ano yung tanong mo? Parang Kailangan daw bang maging ruthless para maging masaya? Tama ba? Or Ang tingin ko- para maramdaman mo yung success. Hindi, ang Yan, tingin kong magandang question dyan is when to be ruthless and when to be merciful. Oo nga. Kailangan Hindi, ba yun pala- nga. Kaso ang tanong- Yun nga, ang tanong doon, kailangan mo matutunan or ang ano dyan, paano mo babalansin yung kailangan ka ngayon, wala akong pakialam sa ano mo. Wala akong pakialam sa sitwasyon mo. Mm-hmm. Kailangan ko yung bayad, ginawa ko na yung trabaho ko. Tapos, Cut mo na lang. hindi, sige, go. Ako bahala dyan, ako bahala. Ruthless ako eh. Ang masama niya sa akin ang galing niya. Ruthless ako, ikaw lang mapapahamak. Kaya inihintay ko lang magsalita eh. Hindi, pero kumbaga, yun yung one form of ruthlessness. Wala kang pakialam sa sitwasyon. Tama. Wala akong pakialam sa sitwasyon mo. Nagawa ko na yung part ko. Mm-hmm. Gawin mo naman yung part mo. Tapos, yung sa merciful naman, di parang lang. Sige, okay lang. Okay pa naman. Sige. Kumbaga, when to be merciful and Katulad when to be ba yan nung dati?
ruthless. Yung nagpaalam ako dun sa boss ko dati sa Ortigas. Sabi ko namatay yung lolo ko. Uwi ako. Tapos sabi niya sa akin, pwede bang ipagpaliban yan? Yan. Maganda, you're on the receiving side ng ruthlessness. Ruthlessness yun, no? Oo. Kasi, for me, ruthless yun. namatay lolo ko, di mo papayagang Oo. umuwi. Sige. Gusto kong tanungin, Ano ba yan? meron bang nakaschedule? Ha? Meron ka bang nakaschedule na, ano ba yung trabaho yun? Hindi, nasa, ano nga ba yun? Call center yata. Parang call center ng Pinoy. Kung call center, parang misplaced yun. Parang kung ako, papayagan ko call center. Kung halimbawa sa shoot, yun, medyo magigets ko pa kasi halimbawa last minute, naku, wala talagang makukuhang kapalit mo na mag-shoot. Wala akong baka makukuhang naman sa SDE editor. opisina, ipaapat na lolo mo na yung namatay. Pwede Kaya kasi hindi sila naniniwala sa'yo. Pwede kasi meron silang case na ganun nga na yun ay laging nilarason. Oh, Tapos siguro, nadala na. tapos siguro pumasok sa isip nila. Pwede ka naman pumunta sa puntod after ng Pwede naman sa pumunta na lang sa puntod. Kunwari, ruthless Mabubuhay ka. mo ba? Kunwari, ruthless ka rin. Ganto. Sasabihin mo mabubuhay mo ba? Pag pumunta ka ba doon, mabubuhay ba? Hindi. Kung ruthless ka din, sabi mo, pag ikaw namatayan, hindi kita papayagan mo. Absent din. Sasabihin ko naman pag mataas na position mo kaysa sa akin. Hindi, pero yon yung nangyari kay Arvin na ganun, More of agree kayo dun sa move nung... Hindi, kung mapapag-usapan naman siya. Ano bang context? Ano ba pang mga nangyari? Ano bang, bakit? Ano nga siya? Ba't hindi ka pinayagan? Parang mangyari, mababawasan ng tao dun sa team. Kota, parang. Kumbaga, may quota kasi kami na kailangan maningil. Yung may number of nasisingilin ka. Tatawagan. Hindi Yung sa akin, parang negative siya kasi, naku, Ilang buwan ka na ba parang dun? hindi tuloy ako ruthless. Gusto ko pa naman maging ruthless. Wala pa akong 3 months dun. Yung kay Arvin kasi, kung ako yun, baka papayagan ko kasi hindi naman urgent yung sa amin. Naniningil lang naman Hindi naman siya crucial Yan nga. Pero yun nga, depende. Kung halimbawa namang sa shoot. Halimbawa may shoot tayo. Wala na talaga akong shooter. I-apply ko yung sinabi ko kanina. Ito yung example. Hindi ko siya papayagan. Yung pagiging ruthless. Oo. Hindi ko siya papayagan kasi for sure, yung iba, ganun din ang gagawin. Makikigaya na magiging example. Ay, pag may namatayan, yun na lang reason ko, absent ako, ganyan. Gets. Tingin parang ko in the long run, no? Pag tingin dahil ko dun sa pinayagan, yun, tamo, fail na agad ako kung sakali. Kumbaga, pero nga, dahil hindi ka pinayagan, magiging successful yung kumpanya. Kasi, tamo, parang, hindi naman ikaw nagkasakit so physically nagpe-perform ka pa. Ba't kita papayagan? Tsaka, di pumunta ka sa weekend pag kahit nakabutol na, wala na akong pakialam dyan. Wala kang puso! Oo! Yun nga. Sa lahat ng mga namatayan ng lolo, Trabaho kayo! Sa lahat na namatayan, condolence po. Pero yun. Biro lang po. Pero yun. We love our lolos and lolas. Long live our lolos and lolas. Pero ano lang yun, example lang. Pero hindi, tama. Totoo talaga. Yung narinig nyo kay Heki. Ganda ng point ni Heki. Ganun talaga si Heki. May kausap ka ba dyan? Kala ko may kausap ka. Hindi, tama naman tama. Pati yung tono niya, parehas lang. Yun siya talaga. Siya ba yung TL? Tululaway. Hindi, tama yun kay Heki. Kasi tamo nung sinabi ni Heki yun, na-realize ko nga naman, yung mga possible na mangyari after na may gagaya, na may tendency dyan yung iba. Bakit si Arvin pinayagan mo? Ako hindi. Ang namatay sa akin, lolo, lola. Tapos sasabihin pa nun, yun 3 months lang yun. Ako, tagal ko na. Ngayon ako hihiling ng... O kaya merong... Makaka-apekto yun sa... Parang yung dynamics, no? Oo. In fairness, nga naman, baka nga ganun ang mangyari. Which is, doon nga papasok na proof siya na kailangan mo nga minsan maging ruthless talaga for the sake of yung success ng company. Tumakbo na lang sa isip nun Diyos ko naman, di naman mabubuhay pag pumunta ka. Kung ako dun sa... Hindi, ruthless nga Ang hirap, no? Parang yun nga, papasok ulit tayo dun sa karakter ni Bob. Na sa tingin ko naman sa atin, may mga mini Bobs tayo sa loob natin na ganun din na gusto natin, may puso din tayo na parang, siguro kung ako nandun, tapos yun nga, ganun ang gagawin ko, magpapaka-ruthless ako na hindi ko siya papayagan. Siguro, may part sa akin na... ko ruthless yun. ruthless nga yun. May part sa akin na babawi ako, na parang, hindi kita mapapayagan ngayon, pero ito yung may offer ko sa'yo,
kapalit ng hindi ko pagpayag ngayon. Parang ganun na, o sige, pero hindi kita papayagan ngayon. Pero after yung work natin this week, uwi ka kahit mag-off ka ng 2 days. Ganyan. Ang ano kasi sa type of work kasi natin, medyo flexible. Oh, Ang pero sa atin paano kasi yun, no? parang, sige, ihanap mo ako ng kapalit mo. Pero napag-usapan na namin yan dati nung, basta nakasama ako sa out of town shoot dati. Parang may photographer na napagkwentuhan na parang namatayan siya ng nanay. Tapos ang sabi nung sa team lead nila, dun sa side nila sa photo, parang hindi daw siya magagalit kung gustong umuwi. Pero hindi niya ihahatid. Kumbaga parang, Malit na Hindi bagay niya na maano Pero malit na bagay na hindi kay hatid. kumbaga nanay mo yun naiintindihan ko. Mm. Kung gusto mong umuwi ngayon or magstay, Kasi out of town. oo. Mahirap yun. Masasacrifice talaga Oo. yung buong team. Hindi kita pipigilan kung gusto mong umuwi kasi nanay mo yun. Pero hindi na kita mayahatid papunta Yung, balik. ito iba kasi ewan ko, hindi naman sa pagano, iba ang lolo sa nanay. Ang nanay kasi immediate mo agad. Iba yung tito. Immediate mo agad. Agad. Immediate family mo siya eh. Hindi, ano, Pero yung lolo, tito, pinsan, mm, hindi siya immediate family considered siguro sa corporate world. Pero, alam mo, napaisip ulit ako, pwede mo siyang i-justify yung pagkawala ng ruthlessness mo. Kung yung... Paano pagkawala magiging merciful? Oo. Na, magiging considerate ka. hindi, oo, na kino-consider mo pa rin talaga yung company mo, iibahin mo lang yung point of view mo. Kasi, gusto mo ba na may kasama ka sa team mo na aligaga? Tsaka, Di ba? Halimbawa, yung shooter mo na photographer, namatayan ng nanay. Gugustuhin mo bang may shooter kang... Mag-underperform hindi, din. baka hindi nga rin magpo-perform diba? ng maganda yan. Hindi, pero yun nga. Kumbaga, Depende nga siguro sa kunwari ako hindi naman sa kunwari namatay dito ay tito or Langwood. kunwari namatay ay hindi nga immediate family. Hindi So, kung halimbawa, palitan natin yung situation niya dun sa TL. Kung parents yun, dapat baka iba pa, no? Baka pa. Let bakit go. nga ganun? Kasi ang nangyari sa akin nung nasa OJT ako, na parang part-time tas OJT, na aksidente yung tito ko. Tumawag si Arpat, sabi, na aksidente, ganyan. Umuwi ka na lang pagkatapos mo. Parang anong nangyari? Kinonfirm ko muna kasi tuwag ako sa ate ko, wala na daw, basag ang ulo, ganyan. Nagpaalam ako doon sa team leader din namin. Parang ang naging question niya sa akin na sabi ko, ma'am, pwede ba akong mag-off ako? Mag-early out. Early out ngayon, tapos next week na ako babalik. I-ano ko na, kasi OJT naman kami nun eh. Baka mas habulin. Baka mas lax. Baka pwede namang ang tanong niya sa akin, parang close ka ba doon sa tito mo? Yun nga, hindi iba pagka parang at least naman sa akin naman parang naisip ko medyo mabait pa rin siya kasi tinanong niya ako kung close muna. Kasi hindi immediate family. At least inalam niya yung Inalam na, Pero, ano yung relationship mo dun sa usually dun sa mga handbook ng company, talagang immediate nakalagay. family lang Nakalagay talaga nga yung yun. pinapayagan. kahit sa mga insurance, immediate family. Immediate family lang naman talaga. Nakalagay nga yun. Pero yun nga, kunwari, kahit pa siguro, hindi naman, hindi ganun yung nasa isip ko, kunwari. First family, immediate family, may na-aksidente. Tapos, hindi naman kayo close nung kapatid mo o ng, parang, hindi, okay lang yun. May ganun eh. Yung iba, second cousin na. Uy, na-aksidente si second cousin. Hindi maaaring wala ako dun. May mga ganung relationship Hindi, eh. ganun kasi parang, kunyari kami, lumaki kami magkakasama, magpipinsan, mga tita ko, parang close na close kami. Parang kahit pa sabi mong hindi immediate, mas gusto ko namang pumunta dun. Kaso, si company, By the book, wala silang negative. Negative siya. Pumirma ka dun eh. Pumirma ka nasa kontrata Ako yun naman, na immediate family lang ang pwede kang early exit. Ganyan. yung sa akin naman, eto naman kasi, project-based naman ako doon. So, mas lax lang. Nung kay mama, hindi sinabi ko sa office, doon sa kinukuna ko ng project. Shout out. Yun, anong tawag doon?
Parang binigyan lang ako ng time. Siguro 2 to 3 weeks bago ulit ako nag-contact na, okay na ulit Okay ako. na. Pwede na akong mag-start ulit ng work. Kasi yon naman, literal, immediate. Tapos si Ka, sabi ko, Ka, kasi nung nangyari yon, kinabukasan may kami, meeting sa Manila. Sabi ko, Ka, hindi ako pwede. Kasi yung mga yun naman, hindi talaga, hindi Hindi mo talaga kaibigan. hindi. Hindi siya yung kay Ka, hindi talaga siya yung company. So, mas lax yung mas maluwag yung sitwasyon. Ayun, ganun lang. Yun nga, parang ang medyo na iisip ko ngayon, parang lahat tayo parang biktima ng mga ruthless na Naghanap ka ganang ikaw na tao. Parang Pero dahil nga lahat tayo ay biktima ng mga ruthless na tao na successful. Tayo naman na ngayon. Meron ba kayong kilala na successful pero hindi naman ruthless? Parang ang hirap ng tanong na yun. I mean, kasi pag sinabi mong hindi ruthless as in 100%, hindi sila nagmatigas ever. Parang imposible, no? yung out of Hindi, respect disciplined lang na kasi yun. ano. Hindi ko masabi. Baka kasi nalilito tayo or Mahirap parang Alam nyo ba yung yun yung parang nabanggit na natin before, yung The Founder na movie. Napanood ko yun. Di ba yun? Parang Founder, hindi ruthless yung mga original owners ng McDonald's. Okay. Mababait yun. Oo, di ba? Mga napakabait na tao. Docu? Tapos, hindi, movie. movie. Tapos kinop sila ni Pero based sa Lumagilas na Totoo. true story ni McDonald's. Golden. Na- Golden Kaya siya Art. The Founder dahil hindi siya yung gumawa mismo ng siya lang yung may pangil. nakakita. Oo. So, Siya yung tinake may over sumay. niya. Siya ngayon ang owner ng McDo. Mm. Hindi naman McDonald's ang apelido niya. Ang apelido niya, Kroc. Ray Kroc. Pero yun, katulad nun, teka, nawala ako dun sa example ko. Sino yung, Hindi, wala tayong tama yun. anong Kasi example parang, ng mabait na Ito, parang successful? kinupal. Ano man? Ako yung nakadepende lang sa Technically, kupal siya eh. Oh, yun na nga eh. Ako yung nakadepende Pero lang sa siya yung may idea na palakihin eh. Diba? Oo. Siya yung may isa, ayaw. angst na Kaya siguro, yung pagiging ruthless niya, nagbunga naman. Pero, nakikinabang din tayo hanggang ngayon. Ano yun, Heki? yung tito kasi ni Arvin, hindi ko siya literal na kilala, hindi ko na alam yung backstory. Ano lang ako, nakadepende lang sa kung ano yung nakikita ko kay tito, tsaka yung kwento-kwento lang. Pero para sa akin si tito yan, parang prime example ng taong hindi ruthless, Pero successful. Ito ay, syempre, para sa akin, yung successful niya kasi, parang, okay siya, maluwag siya sa, niya sa buhay niya. Parang, pati yung pakikisama niya sa ibang tao. hindi siya yung tipong, ewan ko kung anong yaman meron si tito. Pero, siya, kumbaga, maalwan siya sa sarili niya. Hindi siya yung yamang sinasabi niya. Tsaka yung pwede siya lumabas ng bahay na siya lang mag-isa. Yung pwede siya mamalengke. Basta maalwan siya. Pwede siyang, Nag-iisip ako sino bang... Yun lang yung prime example ko na pumapasok sa isip ko pag tinanong na gano'n. Okay lang ba pangalanan ko to? Sa atin, yung kaklase Ikaw natin. naman mag-e-edit. Hindi, naisip ko kasi, isa sa, para medyo malapit talaga sa atin, hindi, kayo parang sinabi ko pala yung pangalan, tapos sasabihin nyo, hindi, ruthless yun. Wasak na agad, no? Sino ba yan? Napaisip ako. Sino ba yan? Sige, example. i-blip ko na lang. Hindi rin naman natakilala ni Baka makita. Si hindi ko kilala. diba, successful talaga, nakakover ako. Diba, successful siya sa linya niya. Ano siya, underground kupal siya eh. So, may pagka-ruthless din. Oo. Sorted, nakatalikod, nakamask. Nakamask. Yun pala ang purpose ng mask. Nasaan yung mask ko dyan? Alam mo yung, sinasabi niya yung sentence Wait lang, ikaw context ko lang si Bob. Yun, pero gusto ko kasi makaisip ng example na talagang, alam mo yun, hindi, sobrang bait niya pero successful siya. Si ano? Sino ba? Sige, isip lang tayo. Ito I-edit ko naman. Hindi, wait lang, may isa pa. Huwag niyo isa sa record. Ano siya, mabait? Hindi. Hindi mo alam kung mabait Hindi, siya eto. Pwede pagkaharap natin isama mo. to, hindi naman nila alam kung sino sila. Ito. Hindi mo. Hindi nila alam kung sino yun. Huwag mo
mo na sasabihin si ano. Welcome guys sa aming GC. Pero eto, Hindi kasi, di ba? may naisip na ako. Naging na, successful naman siya. May naisip na ako na hindi mo kilala, Bob. Parang nag-fail siya dahil ruthless siya. Yun nga, hindi natin alam kung Baliktad sobra no? ba yung pagka-ruthless niya o Oo. hindi siya ruthless. Si Slurpee. Slurpee. Hindi. Si Bob nagsabi. Tawa ako. Slurpee. Sino yun? Slurpee. Gets. Pero, Hindi. oo nga, successful. Ano ba? Successful siya eh. Successful siya, na mabait. Nasa ano siya eh. Nasa line na siya nung gusto niya. Nga, tama. Pero parang ano no, parang pagdating hindi, parang ang Hindi, daya kaya- nung example mo eh. Parang yung linya na mga yun talagang Oo. mabait ang papunta. Hindi, Dapat mabait ka talaga doon. Pero meron mga Pare ba ano siya? ha. Pagpapare yun. Pero may mga ano talaga. Pero may mga coops na pare. Oh. Hindi. Kanina. Kanina. Hindi, sabi ko, may mga coops na kumpare. May nung Pare, mga kumpare. Kumpare. Kanina. Ano nga religion mo? Ano religion? Biglang ganun na. Hindi, pero si Sir, daming si ano Sir nun, P. Ewan ko lang kung isasama pa to ni Steve. Pero si Sir P kasi professor namin nung college. Sa... Na mabait. Mabait, Oo, mabait, mabait, yun. mabait. Ako, super bait nun. Malaki utang na loob ko doon kaya ako nahack. Kung yun ay kung siya ay hindi mabait, kung siya ay ruthless, maraming hindi nakapasa. Hindi, joke lang. Baka Mabait siya. sabihin, pinagbigyan lang At talaga. feeling ko kahit hindi siya kahit magtuloy siya as professor, mas consider ko man siya Yung as kumba kahit successful eh. kahit maging strict, hindi ba? Kahit hindi siya stricto na teacher or Hindi siya professor, strict eh. Oo. alam mo na successful siya kasi sinusunod siya ng mga estudyante niya. Tsaka Na-meet ko na si passionate Pope naman John siya Paul sa ano niya. Pope John Paul tuloy. Hindi pala si Oo, Pope John tindi Paul. yun. Sino nga yun? Patay na yun eh. Sino nga kaya? Na-meet niya na yun? Benedict ata. Benedict pala. Successful. Basta yun, naging successful siya. Pero yun nga, pero cheat mode yung eh. Clear Cheat yun. mode yun eh. Pare yun eh. Si Sir Bruce. Hanggang sa pumanaw siya. Sa Laboxa. Hanggang Hindi ko pumanaw siya nga close siya. eh. I mean, hindi ko siya masyadong... Pero hanggang sa close pumanaw siya. Laboxa talaga yung ano niya, no? Huwag yun ang isama to. Ano nga? Hindi man legend eh. Ano nga yung tawag doon? Pag iniwan mo, ano nga yun? Legacy. Legacy. Laboxa talaga yung legacy niya. Galing nun. Si Batman. Batman ang tawag nila sa kanya. Teka, yung kilala din eh, Bob. Teka, sino pa ba? Dapat may mabigay tayong example na, pero tinan nyo ganun, nahihirapan tayong mag-isip. So, ganun yung parang proof to eh. Proof to na in general, kailangan mong maging ruthless para sa maging ano na lang, successful. sa ano na lang, sa... Hindi, mas marami kasi kupal kaysa Good Samaritan eh. Hindi, ito. Sa mga leaders na umupo at nakaupo, Sa to, politics o ano? politics. Wala. Hindi pwedeng hindi ka ruthless doon. Yun nga. Pero, bakit natutuwa pa rin ang mga tao kung ruthless sila? Oo nga, no? Kasi may ginagawa pa rin silang mabuti. Tsaka Pero, ruthless nga eh. hindi ka ang labanan doon eh, choose the lesser evil. Pero, evil pa din. Wala naman sinabi choose the greater angel eh. First question pa lang to ha. Seryoso? Oh. Ilang oras na Haba yun? niyan. Hindi, yun nga. Hindi, move na tayo. Hindi. Ito, kunwari, si Duterte. Hindi mo masasabing ruthless siya. Pag sinabi niya ipapapatay ko kayo, pinapatay niya. Marami siyang pinapatay. O maraming namatay during... Allegedly, guys ha. Allegedly. During na nakaupo siya. Baka ano tayo dito. Allegedly. Pero marami din naman siyang naituwid. Marami natakot nun. Marami din siyang natulungan. Yun, tingin ko na pagiging kailangan may ruthless something ka. Kahit sinong presidente, ngayon, Kahit sino, patingin ko yun ang stand ko. eh. Parang kailangan may pangil ka pa rin eh. Kaso ngayon daw ay medyo soft. Sino? Sabi ng NBA. Sino? Soft daw ang ano ngayon, ang ating Sino? gov. Pero lipat na tayo sa ano. Basta alam ko, di pa rin 20 ang rice. Yun nga, di ba? Parang, Pwede ka bang maging ambitious nang hindi nagiging ruthless? Ambitious mismo, take note, ambitious. Pag sinabi ambitious, medyo mataas yung
gusto mong maabot. Pwede ka bang maging ganun nang hindi ka ruthless? Ako muna, Eki. Hindi, nag-iisip ako. Ay, sa akin, pwede. Pero during the process, kailangan handa ka rin maging ruthless somehow dun sa pinaglalaban mo para mangyari. Pero hindi ruthless kung may somehow di ba? Parang Sa akin, oo, kailangan. Kailangan siya Kailangan... Lalo na kung ambitious talaga. Oo, kailangan mo lang maging matapang. Oo. Tama. Hindi, sinasagot ko sa utak ko yung mga ko. Sige, sagot. Sinong kausap mo dyan? I-add mo naman kami dyan. Oo. Share mo sa amin yan. Hindi, sige kayo muna. Sa akin, sa akin, 100% kailangan na ano maging ba tanong? ruthless. Pwede bang hindi maging ruthless? Ayun ang tanong ata Oo, parang ganun. Pwede bang maging ambitious nang hindi nagiging ruthless? nang hindi nagiging ruthless. Oo. Sa akin, Ay, hindi. Kailangan ruthless ka. Keyword Keyword is ambitious. Anong Tagalog sa ambitious? Ambisyoso. Ambisyoso mo naman. Negatify ka. Sa akin pwede. Ambisyoso Kasi naman ito. mag-assume ka pa lang Hindi ka pala sa kunwari, ang gusto ko, ang vision ko ay maging tawag din. Kunwari, maging sponsor na lang ako. Pagtanda ko, maging sponsor na lang ako ng kahit anong trip dyan. Sponsor ng mga college. Hindi, syempre ako, parang inisip ko lang sa na hindi ako ruthless. Parang gusto ko lang. Inambition ko lang. Pero, kung gusto ko talaga siyang ituloy, kailangan, isipin ko, kailangan ko maging matapang dito o kailangan... Hindi, baka kaya ka lang magiging ruthless pag may time frame kang hinahabol. Parang kailangan ko maging strict, kailangan ko maging walang puso kasi kailangan gantong within age. this month. Uy, pero lahat tayo may time na hinahabol talaga. Because we're all gonna die! Parating na ang asteroid. Di ba, parang yun yung pinaka-ano natin timeline. Kumbaga, yun yung pinaka-deadline natin. Mamamatay. Hindi nga mamamatay Hindi nga yung death din Mas maaga pa yung kahinaan ng yung old age. Hindi ka dadating yung point na hindi ko na kaya yung gusto kong gawin kasi hindi na kaya physically. Pero ang daming bumabait na matanda. Hindi nga. may mga bumabait kasi super ruthless nila dati. Actually, napaisip tuloy ako sa sinabi mo, parang may face na kailangan mo maging ruthless sa buhay mo. May face na yun nga yung part ng buhay mo na i-achieve mo yung gusto mong, yung ambition mo. Si Rabu, ruthless siya pero nababaitan ako sa kanya. Oo nga, magandang example si Rabu. Si Rabu, sobrang ruthless. Sobrang strict niya. Oo, lalo na sa mga... Sobrang niya, parang sobrang prangka niya, sobrang critic. Oo, di ba? Pero ang bait niya. Para sa akin mabait siya. Baka sa ano nga ang pangalan ng dancers niya? Sa sayaw, Pilipinas. Rabu's Dance. Rabu Dancers. Hindi ko alam. Hindi naman Yung member din dati nun si Sir Emer. Nalimutan ko maganda yung pangalan. Ayun, Sa Sayaw Pilipinas. Maganda yung pangalan nun. Sa Lindayaw? Hindi sa Lindayaw. Iba pa yung sa Lindayaw. Iba Dancecom. Hindi. College yun Parang artsy yung pangalan Artsy. Sige, yan. Rabu Dance. Yun sa mga dancers niyang yun, sobrang strict nun. Pero anyway, may sasabihin din ako kanina. Yung sa point sa... Ano yung tanong? Hindi pa ako nasagot Yung kung pwede ka bang maging ambitious nang hindi nagiging ruthless? Gusto ko sana sabihin, oo. Kaso kasi, isipin nyo. Kung hindi ka magiging ruthless at one point or kahit isang beses, ikaw yung gagamit-gamitin. Kasi for sure in real life, meron kang mamimit or meron diyang magiging ruthless sa'yo. Susubukin ka. So kung hindi mo di-disagree sa'yo, diba? Lalabana, patapatan, kakayanin ka nun. Yun nga yung sabi ko, parang pwede kang maging
hindi ruthless sa pagiging ambitious mo. Hindi, Pero doon papasok nga yung... in the process, kailangan handa ka na maging ruthless. Pero doon nga din papasok yung sinasabi ko na when to be ruthless and when to be merciful. Pares lang kayo na sinasabi. Pero, oo. Hindi ka ba nagagalit? Yun nga, in short, kung ang tinatanong Kung kung pwede kang maging ambitious nang hindi nagiging ruthless. Nang hindi nagiging ruthless in the process. Hindi. Hindi siya. Kailangan talaga siya. Kasi pag hindi ka na matapang, pwede mo siyang i-give up. Kunwari, nasasaktan ko na si Steve doon sa ginagawa ko. I-give up ko na yun. So, hindi na matutuloy. Hindi. Pabulong. Hindi. Nag-agree ako. Hindi ko dinidisregard yung sinasabi niya, ni Bob. Ayaw pumayos yung sinasabi ko may pumapasok kasi sa isip ko na gusto ko sana sabihin na ang buhay hindi lang white or black. Totoo. Maraming gray area yan. Maraming reason siya kung bakit siya ruthless sa'yo na hindi niya pwedeng i-disregard yung hindi siya pwedeng maging merciful sa'yo kasi maapektuhan yung kanya. Ambitions. Kumbaga, mag-give way siya para sa'yo? Hindi. Ano yan, in-explain yan sa akin dati ng boss ko nung nayamot siya sa akin. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, in example niya, sa isang bangka daw na may nagsasagwa ng maraming tao, pag may isa daw na hindi nagsasagwa ng hindi ka timing nung iba, tapon siya. Yun yung kailangan niyang i-call out at ituwid, which is ako yun. Ayaw mo kasi magsagwan. Ano niya in-intro yun sa'yo? Sinabi niya muna yung kwento. Halika, Arvin. May kwento ako sa'yo. Kunwari, nasa tayo. Alam mo, yung mga nasa bangka, pag lahat yan, ikaw yun ikaw yung di makano. Isasama mo na sa yan sa Manila Bay. Alam mo kung sino yung isang nagsasagwa na mali. Ako. AJ, kita mo ba yun? 10 nasasagwan. Yung isa na ihuli. Kilala mo ba yun? Sumagot si AJ, ikaw po. Alam mo ba kung sino yung sumasagwan? Ikaw? Sabi, kayo po? Pahirap po kayo eh. Kayo po yun? Yan. Hindi, tsaka, pag may importante sa'yo, ko na lang, halimbawa ay, sabihin na natin sa context ng girlfriend or nililigawan, di ka pag merong halimbawang... Hindi ko na alam yung feeling na yun. Hindi mo na alam. Sige. Okay. Halimbawa na lang may aso ka. Yan. Di ba halimbawa may aso ka? Yung aso na yun... Doon tayo sa girlfriend. Tanda mo pa? Natin na yung girlfriend ay yung symbolism ng ambition mo. Di ba pag halimbawang may something ka na nag-care for ka talaga, i-defend mo yun eh. Pag halimbawang may nagto-talk shit dun sa nagugustuhan mo or sa girlfriend mo nga, ipagtatanggol mo yun. O kaya halimbawa, nasa madilim na eskinita kayo, pag inatake yun, papatay ka rin, di ba? Pa self-defense mo. Parang dadating yung time na kailangan mo maging ruthless or sabihin na nga natin, matapang na para i-defend yung something na pinapahalagahan mo. Totoo. No. Totoo. Okay. Pwede na yun. Clip that shit. Tama naman. Iniisip ko lang. Pero yan, since... sige. Iniisip ko lang, hindi lang naman sa girlfriend. Hindi, kaya nga sabi ko sa'yo, aso pwede rin eh. Hindi, kasi baka kaya girlfriend, kasi may iba kang Kasi, isi-segue ko siya sa next question. So, ka. Paano naaapektuhan naman yung mga relationship natin sa mga tao sa paligid natin, sa mga boyfriend, girlfriend, nanay, tatay, tito, tita? Oo, paano nakaka-apekto ang pagiging ruthless natin? Number 1 siguro yan, health. Kung sobrang ruthless ka, kumbaga sobrang ambitious ka, napapabayaan mo yung time mo sa family, napapabayaan mo yung health mo. Yun yung number 1 tingin ko yung sobra kang workaholic. Mm-hmm. Yun yung feeling ko na unang magiging effect. Magiging effect niya dun sa mga pamilyado. Ako wala na makaka-affect. Sa akin ito, anong tawag dito? Medyo maraming makaka-relate dito. Pati friends, actually pwedeng i-connect. Yung mga natatanggihan mo. Kasi ruthless ka, di ba? Tinatanggihan mo yung favor nila. Kasi
sa palugi ka eh. Halimbawa, papalibre ka ng kape. Ganyan. Pasensya Diba? na, pasensya na. Steve, Yung hihingi ng discount Steve, sa bumili na ako. Di ba? Parang yun yung, ang kaya siya nakaka-apekto kasi minsan, hindi talaga kasama sa computation mo yun eh, sa binubuo mong business. Parang, okay, gets ko na, Steve, yung Lomi ba magkano? bayad naman eh. Hindi pa ako bayad. Anong tawag dito? Hindi, wala ata sa Hindi. computation. Hindi, I mean, yun nga, parang, May yung GS kaya ibang, ako. yun yung tingin ko na nakaka-apekto sa relationship natin, sa ibang tao sa paligid natin, is pag yung gano'n na, yung natatanggihan natin sila. Kasi nga, hindi yun makakatulong sa business natin or sa success natin, sa growth natin. Isa pa yun, halimbawa, uy, tara, punta tayo, gala tayo dito. Nasa-sacrifice yung time ko. Yun nga, sinabi mo yung time na, naku tol, hindi na muna ako sasama. Hindi ka na sa amin sumasama lagi. Nag-iba ka na. Di ba? Nasa- Nagaganon. Nasa ano ko eh. Sabi, hindi ako nasa road to success kasi ako. Yan. Parang ganun, di ba? Parang, Pabigat ka kasi. iwan na kita dyan. Parang ganun. Yun yung naisip ko na may mga mapuputol na relationships pag ruthless ka. Hindi, dapat kasi ibang tao learn to accept Mhm. no or ano ba yun? Oo nga. Deny. Anyway, basta yun. Oh, Learn lalo to na accept sa no. mga struggling na kaibigan. Oh, mga ganyan. Kayo ba, anong sa inyo, tingin nyo epekto ng ruthlessness sa relationships? Kayo? Ah. Siyempre, doon pa lang sa root word eh. Mm. Wala kang root. Wala na. Wala si walang root. As in R-O-O-T. Mawawala na yung Hindi, yung roots mo. wala kang puso. Mm. Sa pagiging walang puso, maghanap ka na magiging kaibigan mo. Siguro magiging kaibigan mo yung rootless din. Kung magkakaigi kayo, Napaisip ako dun. di go. Hindi nga. Hindi sa kaya akin pero sa bagay, kung same goal naman Hindi kayo, kaya same magkupalan ambition, no? kayo kasi parehas kayo. Yun nga napaisip ako eh. Pero kung same naman kayo ng ambition, pwedeng possible na mag-jive kayo kung same naman ang ambition niyo. Hanggang sa dumating sa kailangan nyo ng Maghatian. pataya. Hindi, pero posible yun. Pwede kayong Ano nangyayari, di ba? Facebook na lang, di ba? Yung kwento ng Facebook. Pwede Successful sila pero nung hatian na, bakit ganito? Yung mga Shares nag- ko. nag- Tsaka, May pwede nagsasaksakan sa ganun eh. backstaban dyan. May hindi, literal talaga. May Lalo't mga nagsasaksakan sa lalo't nga, same kayo ng ambition. Same kayo ng, nasa isang genre kayo or isang category. So, rival din kayo. Oo, in a way, rival. Depende na siguro kung gaano kalalim, no? Kung talagang malalim na yung relationship nyo, may intindihan na kayo. Yun no? Kailangan mag-same level kayo. Pag hindi kayo same level, parang iisipin nila, iba yung ruthlessness mo na parang, para sa kanila is, they take offense dun sa ruthlessness mo na tinatanggihan mo ko, siguro ayaw mo sa akin, ganyan, galit ka sa akin or something, na minamaliit mo ko. Pero doon naman talaga sa hindi naman yun ang point ko. Hindi ko lang talaga kaya kasi nga may ginagawa ko dito may kailangan akong i-achieve. Yun nga tulad nga na sinabi ko kanina. Yung mga tanong nyo na answerable by yes or no, huwag nyo kakalimutan na ang no ay sagot din. Oo. Kasi nagtanong, iramin ko to. Ang gusto, dahil nagsabi ka, papayag na yun. Nagpaalam na kayo ako. ba, nasa mabang loob nyo pag may nag-no sa inyo? Ako hindi. Ako hindi. Depende. Ako Sige. hindi. Ay, siya. Expound. Iba ka. Pangalanan natin yan. Hindi na sila. Hindi ako depende. Representative. Doon ako nawiwirdoan sa pag naghindi ako, tatanungin pa ako kung bakit. Sa Yan, loob- ako. Oo. Hindi, sa loob-loob ko, ba't ko kailangan explain yung sarili mo? Oo. Danas ko din yan. Di ba? Ba't Oh, mo kailangan guys, take malaman? note kayo agree kayo doon. Pag nag-no, no na. Huwag yun ang tanong kung bakit. Oh, please lang, mga... Binip mo sarili. Pero bakit nga, no? Kayo ba, yun nga, naka-experience ka na ng gano'n? Oo. Oo, Steve. Oo. Mamaya wait namin lang. sasabihin sa'yo. Mamaya natin kikwento. May tatanong ako kaso hindi ko alam, baka bawal nang sabihin eh. Parang Hindi, tatanungin ko kung ano yung... Edit mo na lang. Ano yung tinanggihan mo? Hindi, kunyari, shoot kunyari. Hindi kunyari, yung totoo. Yung totoo. Yung ikakapahamak mo. Oh, Hindi, sige, go. Hindi, kunyari, shoot.
Tapos, sabi, ganito date. Sabi ko, hindi ko pwede. Sabi, hindi ko pwede dyan, hindi ko makakapunta. Tapos tatanungin pa ako, bakit? Ba't ko ba kailangan sabihin sa'yo? Basta hindi ko pwede. Kaya nga. Kung ba sabihin, kailangan, no? kailangan niya pa ng, yun, parang katanggap-tanggap na rason. Kung ayaw ko sumama kung sabihin ko sa'yo, wala lang, ayaw ko lang sumama. Tapos magte-take offense siya doon. Grabe, ayaw akong samahan. May Ay, ganyan, galit siya sa kinoconsider akin. na nga kita, ayaw mo. may ganyan din akong experience. Sige, share mo. Yung I-release mo yan. Yung kinento ko din sa inyo before, yung may lakad daw kinabukasan. Parang alam ko din to. Yun. Tinatanong ko bakit di ako pwede. Baka naman gusto kanya Parang makasama. wag na. Basta yun, yung ganun. Kumbaga, learn to... Bakit kailangan, pag sinabing no, di no na lang. Gusto niya malaman kung bakit daw. Actually, ako nga, minsan may ano pa ako may instance pa nga ako minsan na halimbawa mag-no ako. Minsan, pinipigilan ko pang mag-explain. Kasi, mas nagmumukhang nagpapalusot ako pag Nagiging defensive. Oo, di ba? Parang ganun. Halimbawa, naku, hindi ako pwede. Or hindi, explanation na pala yun. Pero, naku, negative. Hindi ka na nag-expound. Ganyan. Hindi ko na in-expound negative dahil ganito, ganyan. Hindi na. Kasi bakit pa, di ba? Ako usually, Tsaka nagmumukhang yun pass fake. muna. Yun na, pass muna, tol. Oo. Yeah. Parang kahapon, nung nagyaya kayo sa Mamtaz. Bakit? Ba't di ka sumama? Hindi, kasi sa akin, una, whether mababaw malalim yung reason mo, una, may sarili kang buhay eh. Tsaka yun, biglaan naman yun. So, kung sino lang goods, go. Kung sino hindi, walang problema. Pwede naman next time natin to gawin. Wala, ano namang kaso dun? So, bakit depende sagot mo? Oo nga. Wala lang, parehas sila ng... Kanina pa kami Kinontra ko lang. Hindi, ano pa yung tanong ni Bob? Ano yung tanong natin? Sumasama loob. Hindi, kung Tanong mo, na-offend ba kayo pag may nag-no, Pag may nag-no. sa inyo? Hindi. Ikaw, sabi mo, depende. siya nagbago na sagot. Hindi, nagbago yun. Naintindihan ko na yung tanong eh. Hindi lang pala nag-gets ka. Hindi, kumontra lang ako kanina. Ayun. Hindi, ako nang pag ko na rin nag-no sa akin. Okay. Okay Hanap ako lang, ng diba? ibang solusyon. Pero sa akin naman, Tatanay mo, bakit? Hindi na eh. hindi, ako naman, katulad kay Ninang, sabi Kasyakat ko, na to. i-consider mo, kunwari, lumapit ako sa'yo, i-consider mo, or pag-isipan mo, kahit mag-no ka, okay lang sa akin. Pero, kaya ako nagtanong sa'yo kasi kailangan kita. Ay, di, pero teka. Pero kung kung biglang mag-no ka, okay lang sa akin kasi at least ako, alam ko na wala akong aasahan dito, doon ako susunod ko na option. Dito sa sitwasyon ni Bob, ito ay sa akin na case-to-case basis. Kapag ka partner mo, asawa mo, girlfriend mo, kung ano man, medyo naintindihan ko kung bakit mo kailangan tanungin ng no. Ang why. Oo. Why? Pero Kasi kapag ano ka yun, mga gantong mga ano lang, mababang level na relationship. hindi naman mababa. Hindi naman sobrang personal. Masusundo Gets niyo ko ba ako sa December 2? Depende. No. Hindi, basta may gas na yun. eh. No, wag ka na magtanong. No. Don't ask why. Basta may gas at saka tol. Pwede na. Tama ko, AJ. Nagplano kami na Tuesday, so mamaba loob ko. Okay. Hindi pwede sa mga loob mo dahil wala rin ako. Pero anyway, Parang ano to ng helium. Lunok muna. Para naging troll si pero anyway. Parang, but anyway. pero yun nga, pagka partner mo, Iba. pagka Iba yung dynamics. kailangan mo mag-explain. Kasi, lalo kung kasal, considered as one na kayo eh. So, Kung yun hindi kayo yung ano, naniniwala sa amin, testingin nyo. Mag-no kayo sa partner nyo, tapos sabihin mo, wag mo nang itanong. Subukan nyo lang. Try lang. Testingin nyo. I-comment nyo kung ano nangyari. Comment nyo. Tapos, balitaan nyo kami. Balitaan nyo kami. Testing lang. Hindi, pero yung sa kanya, yung kay Ninang, parang kaya ko ito tinanong sa'yo. Kasi alam ko ikaw yung makakatulong sa akin. Kaya ako sa'yo nagtanong, kailangan ko yung sagot mo. Hindi yung dahil ikaw lang yun nandyan.
sabi ko, wag mo akong asahan magtatanong ako sa'yo nang hindi ko naman kailangan. Na hindi kita kailangan. Hindi na ata to magiging stress reliever. Oo, Baka may stress na stress ata yun. trigger. baka lalo siya ma-stress. Pero tuwa siya na shoutout natin si Nina. Shoutout ulit natin si Nina. Kita mo yung mahabang cut na yon. Alam mo na. Gawa mo yun. Gawa mo yun. So maiba ako. May mga industry ba na talagang lutang na requirement talaga na rootless ka? Anong industry ang naiisip nyo na Okay, ganun? sa mga sa airport, yung ang tawag doon. Security, ano. Actually, security, no? Pag security na trabaho, rules kung parang rules. Oh. dapat rootless ka. Feeling ko sa ano din, sa mga coordinator. Mga Hindi event pwedeng, coordinators. hindi pwedeng ano eh. Parang hindi pwedeng hindi ka kupal sa mga ano. Kailangan kasing... yung nahihiya. Hindi, bilang ko na, kukontakin mo to. Uy, ano, at tagal na niyan. Parang, yung flowers, ang tagal. Parang, yung... Yun yung talaga yung trabaho nila. Yung kailangan mo maging ano. Ayan, coordinate. rootless eh. Ang hirap kasi, lahat parang natural na mahihiyain eh, no? Ano nga yung sa airport yung i-judge ka kung... Immigration officer. Immigration. Yun. Immigration. I-judge ka talaga eh, no? Yun talaga yung term mo, ha? Hindi Hindi ka i-assess. I-assess, i-judge. Si Eki na-judge dun. Kilala ko mga immigration Mga officer. judger kayo, ah. Ay, Ano pa ba? judge. Ano Ano pa? nga yun? Ano pa? Isa sa yung sa industry natin, actually sa production. 'Di ba parang Yung mga ano, directors, kilalang ano sila. yung sa mga Mm. na rektahan kung Saka magsalita. lalo pag may gusto sila. Kailangan din Thick kasi skin. kailangan din nilang maging ganun para sumunod yung iba na iba yung kasi may mga director na hindi mo mabasa yung goal. Oh. Tsaka may ano eh, pag time restricted ka. Yun. Yun, isa pa yun. Yun nga. Malaking Kaya factor ang time. mas mabigat yung At pressure saka sa kanila budget. eh. sa kanila yung mas malaking pressure. Oh. Na Sila puputokan eh. Sila Ipit, yung tsaka mga sila. Actually, parang ganun lang din naman ang nangyayari. Pinapasa lang nila yung rootlessness nila dun sa mga nasa baba. Sa atin, dahil sila yung nakaka-receive ng rootlessness ng mga producer, ng mga nagbigay sa kanila ng bakit hindi pa tapos to? Bakit hindi pa tapos to? Papasa-pasa Bigay ko na yung lang. budget. Tapos Bakit tayo daw, patawa-tawa lang tayo Oo, dito. di ba tayo chill-chill lang. Pa-podcast lang. Dapat nagre-edit tayo ngayon. Brownout Kaya naman. sila rootless. Brownout naman sa amin. O nga, may excuse. Tapos bawal tumambay sa mga coffee shops. Ano tawag dito? Ano pang naisip nyo na medicine, yung mga hospital. Tingin ko dapat rootless ka dun. May mga doktor na nadidinig ako nagmumura. Oo, pag hindi kasi ito yung issue dyan, buhay na yung nakasalalay. Tapos, simpleng nagkamali ka ng decimal point dun sa amount ng, anong tag dun? Mga anesthesia. Or gamot o na anong ituturok. Pwedeng mamatay yun eh. Diba? Pwedeng may Tsaka yung parang nagiging day-to-day, parang ano lang to eh, yung napapanood ko na sa K-drama. Pero yung nagiging everyday life mo na nakakita ng pumapanaw, feeling ko maano ka dun eh, mamamanhid ka. Mawawala ka na ng puso. Parang magiging Ruthless. ruthless. Magiging kung paano mo siya itakel, hindi na yung yan pala. Oo nga, Tamo, no? Kasi, tamo to ha. Oh. Ito yung number one example ng ruthlessness, lalo na yung mga ospital. Di ba yung mga cases na hindi makalabas kasi wala pang pambayad. walang pambayad. Tapos, yung mga ayaw tanggapin sa ER kasi walang pambayad, walang pan-down. business. Walang puso. Ruthless ba ang mga ospital? Oo naman. Hindi, business nila. Hindi, pero Di ba? Buhay pa yun ha. Kung iisipin mo, buhay ang nakataya doon. Kaya nga magiging ruthless talaga yung mga yan. Ang hirap, no? Ruthless. So, okay lang yon. Sa sa Para sa politics. inyo, okay lang Di, yun. pero di ba may sinumpaan sila na Oo, na ang priorities, buhay ng tao? buhay ng tao. Hirap. Well, ang sasabihin nila, sinumpaan nyo ng doktor, hindi ng ospital. Sino po bang kausap ko? Doktor o ospital? Ilabas niyo yung ospital. Paano nga yun? Ilabas nyo! Ilabas niyo, yun ang kakausapin ko.
Nag-transform. Asan ba yung bibig? Sige, papunta. Punta sa hospital, sabi mo. Yun yung bibig. Optimus Prime Medical Center. Octopus Prime. Kayo ba, sige, panapos na natin. Ano bang, meron ba kayo personally na experience na ginamit nyo yung ruthlessness nyo para tapos naging successful or positive yung kinilabasan? Kahit hindi naman talaga success per se. Something na naitawid nyo dahil naging ruthless kayo. One time, may sobrang urgent na edit kami. Na may kinuha kaming parang extra tulong na editor. Nakala namin na nakatulong naman. Kaso medyo, Sino? Medyo hindi. hindi medyo, alam mo yun, kailangan mo siyang, Hindi siya yung Tutukan. kailangan mo siyang Steve. i-push. Kumbaga, expectations versus reality ang nangyari. So, may usapan kami na, kasi sobrang tight na ng deadline, may usapan kami na dapat this day, Gantong oras. gantong oras, magkikita-kita kami at sasamahan ka namin i-edit yan. Kasi yung amin, tapos na, yung sa'yo na lang hindi. Kailangan sasamahan ka na namin, tututukan ka namin. Parang kilala ko din yun. Hindi ko alam. Basta, nung araw na yun, hindi siya nasagot sa tawag, hindi siya nag-reply sa ano. So, ewan kung ruthless yung ginawa namin. Pinuntahan namin siya sa bahay niya. Sa harapan ng bahay niya, hinintay na namin siya magising. Pagkagising niya, Tulog siya. tinawagan na namin. Tapos nung nagising siya, ka naman ligo, sakay ka na. Talagang hinigit nyo na talaga. Oo, ganun. Ewan ko kung ruthless yun. O ano. Oo, kasi hindi na kayo naging wala nang paligoy-ligoy eh. Hindi Di ba? Dinidnap nyo na. Pero pinagalitan nyo. Yun ang Hindi, tanong. para mas Pinagalitan ruthless nyo. yung isa. Hindi kayo. Oo nga eh. Consequence lang yun. Karma yung... Ang nangyari doon, nag-edit siya, ito siya, nakaupo ko na ito yung upuan niya. Hindi naman niya nakikinig sa atin, no? Ewan. Kung nakikinig ka man, salamat. Ano nangyari, andito siya. Salamat. Tapos ito yung table. Andito lang kami ni AJ. Tahimik lang kami, ganyan lang kami. Hinihintay nyo lang talaga. Hindi kami nagsasalita, hindi kami nagkagantuhan. Ruthless yun. Kasi yung, Ruthless yun. Kasi talagang Tahimik lang. Nakagarni ka pa, ano? Talagang tinitigan nyo eh. Nakagarni ka Tapos lang. naglilinis ka ng shotgun. Hindi kasi medyo naipon na din eh kasi yung mga text at tawag namin Hindi pinapansin. hindi agad na re-replyan, hindi agad So, no choice kami. Talagang pupuntahan ka na namin dyan sa... Alam mo kung saan siya nagkamali. Saan? Pinaalam niya sa amin yung bahay. Nakatutok. Talaga ito yung bahay. Nakapark ako sa tapat ng bahay niya. Nakatutok lang akong ganun. Tapos yung naka-high beam. ang point naman kasi namin, kaya kami kumuha ng extra tao kasi para bumilis yung turnover namin. Anong nangyari? Tumatagal. Nagdagdag lang kayo ng stress. Oo, yun. Nadagdagan lang kami ng sakit ng ulo. Yun. Sabihan pa kami parang hindi maalam daw yung ano. Kayo pa ang sinabihan? Sinabi lang sa amin nung kausap namin client. Kasi yung episode namin ni Heki, napasa na. Yung episode niya, Di parang wala ang daming reklamo. Tapos kailangan talaga namin tutukan. Mhm. Tapos ang sabi pa sa akin, Ruthless na kayo niyan. Pero nung sa ginawa nyo, naitawid nyo dahil nga pinuntahan nyo siya sa bahay, kinidnap nyo, naitawid naman. naitawid nyo. Di ba? Kasi kung di namin Kung hindi gagawin nyo, yun, tingin ko, magtatagal pa yun. Baka lamang lilipas na yung target date ng Oo. release ng episode. Sure yun. Yan. Ako, madalas actually na nangyayari nung college time, during practice ng mga salindayaw, nung sa sayaw, kasi syempre, tropa-tropa eh. So pag nagsasayaw kayo, pag practice ng sayaw, biruan, kwentuhan, wala. Ang hirap magturo ng ang hirap magturo ng steps dahil may kanya-kanyang nagbibiruan dito sa gilid, nagbibiruan dito. So yung may mga point talaga, maraming beses na actually na sisigawan mo sila na putang ina. Ganun. Putang ina, umayos kayo. Parang ganun na talaga na yung wala talagang halong pa-joke. Na seryoso talaga na tangina ano ba gagawin natin to hindi minsan may mga walk out pang nagaganap kasi nga talagang ayaw niyong sumunod ganyan. Yun yung sa akin na successful siya kasi talagang nag-shift yung mood. Yun nga lang medyo syempre mag-iiba ng konti yung atmosphere. Pag ganun, wala eh. Yun na talaga yung kailangan ng ganung tao eh. Yun nga. So yun yung mga para sa akin yun yung
personal experience ko na kailangan ko talaga na mag-ibang shift ng character na Sa akin ay may minumura ko talaga sila. Sa akin ay hindi ko alam kung na ano ba, nasa throughout the discussion, nasagot ba natin ang ating thesis? Ano ba tanong? Hindi, yun. Hindi pa. Kayo, at para sa akin, oo, na kailangan maging ruthless para maging successful. Yun. Pero kayo, sige, based dun sa ating mga napag-usapan, ano na lang magiging, kumbaga, ano yung take away nyo na pwede natin sabihing advice dun sa mga listeners natin or payo natin sa isa't isa or sa sarili natin? Ano yung na-realize nyo? Ano lang, ilugaran mo lang yung pagiging ruthless. Tapos, i-explain mo lang dun sa kausap mo. Yeah. Depende rin sa kausap. Pag medyo alam mo naman na Hindi nakakaintindi. medyo i-level mo sa kanya dun sa words na maintindihan niya. Tama. Ikaw, Heki? Yes, halos same lang na. Know when to use it, know when to utilize it. Yan. Ganun na din ako. Alam ko, depende yung sagot. Buti na lang hindi to graded. Hindi, kumbaga kasi, yung tulad nga na sinabi ko kanina, learn when to be merciful and when to be tama nga naman. ang tawag doon, ruthless. Balance is the key. Kasi kapag lahat lagi kang all throughout merciful, kakayanin ka. Yes. Gagamitin. Lahat ng sobra, masama. Kahit sobrang masama ka, sobrang mabuti mo, masama pa rin yun. Yun nga, kapag lahat na ruthless, mas baka lumit mo mo. Ayun, ang sa akin, yung about, kasi maganda na yung nila, ni Heki at ni Bob. Pero para maiba din. Ang sa akin, okay lang na, yun nga, yung, since nasagot natin yung thesis natin na kailangan talagang maging ruthless para maging successful. Tapos, yun nga, dahil nasagot na natin yun, ang sa akin na lang, ang advice or ang realization ko na lang is piliin natin yung reason na magiging ruthless tayo. Kala ko piliin kung kanino gagawin. Pwede Pwede rin. Pero yun nga, parang let's make sure na worth it, kumbaga. Baka nagiging masamang tao na tayo, nagiging ruthless tayo sa maling ambition pala. Or Timbangin sa maling, timbangin yung gains. Oo, parang ganyan. Na make sure na yun nga, tama yung ambition mo. Na okay nga. Na ano bang, mahabang kwentuhan na naman. Basta yun yung point ko na make sure worth it yung bagay na ikaka-rootless mo. Na ikakasira mo. Tama. Na AJ, makakadagdag Dapat sa worth it success yan. stories. Oo, kasi AJ, bukod dun susungayan mo na sarili mo. AJ, bukod dun sa katulad dun sa amin, baka may added Chinese. Ano lang, haba lang ng pasensya, guys. Ilag yun. Kaya to kinakayan ka laging pahaba ng pasensya. Pahabaan na lang ng pasensya. So, kailangan ko na maging ruthless at tapusin na tong episode na to. Dahil sobrang haba na, pipigilan ko na kayo. Maraming salamat sa ating mga listeners, sa mga basta players yung mga yung mga listeners, kung comment naman kayo kung gaano kayo ilang percent yung kaya nyo ilabas na ruthless. Kung gaano kayo ka-ruthless. Ruthless. Okay, mag-share kayo ng instance. Okay lang yan, Root. Mag-share kayo ng instance na naging ruthless kayo. Parang si Taguro. Success ang story. Pwede nyo kami pakinggan sa Spotify, Facebook. sa YouTube, Facebook, IG, Instagram. Lagi na nauulit. TikTok. Ayun. Tsaka kung saan-saan pa. Pakinggan nyo kami habang naglalaba. Shoutout sa mga naglalaba dyan. Shoutout sa namamalansya, nagja-jogging, nagja-drive, nanliligo, natae, cellphone. Ano pa ba? Weird naman. Pero ang weird doon, pinapakinggan tayo habang nagsa-cellphone. Kaya. Why not, di ba? Thank you.